Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's medyo marami-rami tayong maikling topic sa pag-usapan. Unahin na natin, ito pong si Roque. Ako, galit na galit po kay Congressman Ace Barbers. At nagbanta ang akla. Ito mga kababayan, pakinggan natin yung pahayag ni Harry Roque. Tatay Digong, may panahon sa lahat. Miss Barber, hindi palagi na ikay may immunity against life. Pag natapos ang termino mo, sigurado namang matatalong pamilya mo dyan sa Surigao, pananagutin kita. Promise, hindi tatas. Nang sinabi ni... Okay, so galit na galit si Harry Roque dito kay Congressman Ace Barbers. Kasi si Ace Barbers ang isa sa chairman, dyan po siya nag-iimbestiga sa Pogo. At dahil po sa investigasyon sa Pogo, siya po ay, napag-alaman na kumita po sa pamamagitan ng pagkakasangkot yan sa Pogo. At mismo, mga kababayan, siya ang nagsabi na maglalabas siya ng ilalabas niya yung kanyang salin, yung mga papeles na nagpapatunay na hindi sila kumita sa Pogo at yung kanilang kayamanan na meron sila ngayon ay galing sa legal na paraan. Doon po nagsimula yung pagtatago ni Harry Roque. Kasi simula nung sinabi niya na yon at ipapakita niya yung mga papeles, wala na po, nagtago na po. Hindi niya po niya ipinakita. Kasi sigurado mabubuko siya eh. Kaya naman ako galit na galit itong si Harry Roque. Kaya marami nagtatanong guys bakit ka magagalit kay Ace Barbers? Ang dami, saka inimbestigahan niya ng Quadcom. Pero talagang galit na galit siya kay Ace Barbers at gagantihan niya raw pagdating ng araw etong si Ace Barbers, mga kababayan. Kasi hirap na hirap siya tago siya ng tago hanggang napunta niya sa Netherlands tapos nanghingi na ng asylum dahil hinaharas daw siya, political harassment. Ewan ko lang kung aaprubahan ng the Netherlands kasi hindi po basta-basta pinagbibigyan ng isang tao ng political asylum unless talagang makikita na siya hinaharas politically. Hindi naman to harassment Tinatanong lang siya asan ang galing yung kayamanan mo? Na ikaw ba talaga ay kumita sa Pogo? Kasi walang mga kababayan, ang daming na mga ebidensya nakita po dyan sa Pogo. Yan nga po nahuli si Pogi Diba? Si Pogi sa Pogo, dyan po nahuli. At halos, hindi ko alam kung maghiwalay na to ng asawa niya Kaya siguro galit na galit kay Ace Barbers. At gigil na gigil. At sabi niya, talagang gagantihan, babalikan kita kapag wala ka ng immunity. Ayan po yung update kay Harry Roque. Ito naman mga kababayan, sa dinami-dami ng pwede mong i-endorso, si Philip Salvador pa. Tinatakwil lang nga ito ng mga taong bayan kasi ano ba to si Philip Salvador? Sabi nga niya, hindi ako abogado, hindi ako guro, hindi ako engineer. Ano pa sabi niya? Hindi ako doktor. Ako ay isang artista na depektibong maglilingkod sa inyo. Tapos sabi pa niya nun, ako ay tumatakbo bilang senador para maglingkod kay Duterte. Tingnan niyo yung katokwiran niya ni Philip Salvador. At ayaw na ng mga Pilipino na madagdagan pa ng isang Robin Padilla dyan sa Senado na walang ginagawa dahil nga, syempre, alam nyo na, tapos eto, si Yorme naman, dami-daming i-endorso. Bakit si Philip Salvador pa? Ito, pakinggan natin yung pag-endorso na itong kumakandidatong mayor dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya sabi ko sa inyo, mga kababayan, kung pipili po kayo ng magiging mayor dyan sa Maynila, piliin nyo po yung maayos. Yung hindi po nag-endorso ng ikasisira ng ating bansa. Ang daming magagaling dyan Bakit i-endorso mo si Philip Salvador? Anong gagawin yan? Diba? So ito mga kababayan, si Yorme, Isko Moreno, okay naman siya Pero yung nakapaligid sa kanya, mukhang dyan siya masisira. Mag-endorso ka ng mga kandidato na ayaw ng tao. Mag-endorso ka ng mga padapa senators. Okay lang si Mark Gamboa, pwede may endorso, kaibigan naman natin yan.
at walang bahid ng korupsyon yan. Pero itong mga ito na mga padapa senators na alam naman natin ang paninindigan na hindi po para sa bansa, kundi sa pansariling kapakanan, kundi sa kanilang partido, tapos i-endorso mo. I-endorso mo yung mga taong kumakalaban sa gobyerno. Sana iba na lang in-endorso mo. Wala, mga kababayan Kumbaga, sabi ko nga sa inyo, siya po ay napaliligiran ng mga DDS. Kaya nagagamit po itong lungsod ng Maynila sa pag-endorso ng mga kandidato ni Duterte na alam naman natin na kumakalaban sa gobyerno. Kaya piliin po natin yung sinusuportahan ng gobyerno at sumusuporta sa gobyerno, walang iba kundi si Mayor Hani Lacuna. Eto, in-endorso si Depektibo. Pakinggan natin. Gusto nyo ng epektibo, senador? Gusto nyo? Mr. Epektibo, Bill Salvador! Ayan Mr. Depektibo. Ayan po si Ipe. Mr. Depektibo. Alang yan. Ang dami-dami mo naman pwedeng endorso. Bakit siyang pa? Ano ba yan? Ito pa mga kababayan, sabi ko sa inyo, maikling topics lang pero matitindi. Itong ating pinag-usapan ngayon. Binanatan ni Erwin Tulfo. Sino? Si Maharlo ka. Galit na galit si Erwin Tulfo kasi ito kasing bubuyog dyan, nakasama lagi ni Harry Roque. Matatapang lang kasi nagtatago. Kaya, eto mga kababayan, galit na galit si Erwin Tulfo. So pakinggan natin itong banat ni Erwin Tulfo. Nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. So obvious yung tipara, yung malalaki yung mga salamin. So obvious na si Maharlika talaga binabanatan na ito. Diyos ko po, dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Dagdag ka ng dagdag, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and Mag-suggest. help this country? Tama. Kung talagang may Tumulong na. malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka di ba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung Kasi ano-anong comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kayang tumakbo ng pagkapangulo. Maharlika, ikaw daw tumakbo kong presidente. Tumakbo kang pangulo sa 2028. Puro ka kasi yabang Lumabas ka dyan, tago ka ng tago Alam mo kung ano, totoo yung mga pinagsasabi mo. Tumakbo ka raw pangulo. Sabi ni Erwin. You run as President po of the Republic. Okay, speaker. Or yung isa yung lang, or cornig. Gusto niyo ho, tumakbo kay senador or congressman. Kayo ho mag-speaker. Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na Ayan mga kababayan. Puro kadakta kasi Maharlika Tapos ngayon, ito, sa katarantaduhan nyo ni Harry Roque, nanawagan kayo na maglabasan yung mga OFW. Lumabas yung OFW sa Qatar. Bawal pala. Ano nangyari? Nakulong. Tapos ngayon, mananawagan si Harry Roque. Kayong dalawa, mananawagan na sa gobyerno ng Qatar. Hindi ganoon. Ibig sa manawagan kayo, tulungan ninyo, magbigay kayo ng legal services dun sa mga nauto ninyo. Pagkatapos yung lokohin, guyuin na lumabas, budulin, ano ngayon, iwanan nyo? At sa gobyerno ngayon lumalapit? Tingnan yung mga pinagagawa ninyo, lalo na si Maharlo ka. Ang dami mo nang kapalpakan, sa totoo lang. Ewan ko, bakit ang dami pa rin naniniwala sa'yo? Mga uto-uto yung mga naniniwala sa'yo ito pa, meron pa. Si Marcoleta, binanatan din ni Erwin Tulfo. Kasi, wala, dakdak din ng dakdak pakinggan natin si Erwin Tulfo. Ayaw niyo sa mga Tulfo, di wag hurin niyo iboto sa Erwin Tulfo, wag niyo iboto sa Ben Tulfo. Iboto niyo yung dyan, yung mga magagaling dyan. Yung mga veterano na dyan. Yung mga galing sa Congress ngayon, magsisenador. Yung mga matatanda na dyan. Banat ng banat, wala nang ginawa kundi tumira.
Pero pagkatapos pa ng eleksyon, do you hear them? Hindi. Oh, nakakatulong ba? Huwag Ewan na ko. ho tayo maglokohan. Niloloko lang ho ninyo ang taong bayan. Magaling lang kayo pag mag-eleksyon. Labas ng pera, tulong dito, tulong doon. Tragis. Kung Napamura na si Erwin Tulfo eh. Sino pinapatamaan niya? Pinaparinggan niya ba si Marcoleta? Si Dakdak na ng Dakdak, saka mga Antigo. Veterans na. Yan po siya sa pagiging mambabatas. Hindi natin alam kung si Marcoleta, pero sino ba yung mahilig magdadakdak? Yan po yung pinatatamaan ni Erwin Tulfo. So yan po yung yung mga issue ngayon na kumakalat po sa social media. Talagang banata na po, eleksyon na po kasi mga kababayan. Meron pong mga naninira, meron pong dakdak ng dakdak, meron naman pong akala mo kung sino pero nagtatago. At kapag may mga nauto nila ay sumunod sa kanila at napahamak, hindi man lang tumutulong. Yan po yung maharlika na yan. At yan si Harry Roque, na galit kay Ace Barbers. Dahil nga po, hirap na siya sa buhay niya eh. Nabuko siya dun sa kanyang partisipasyon dyan sa Pogo. Tapos ano pa? Ito pa. Si Orme naman, nag-endorso. Philip Salvador pa. Wala ka na ba ibang ma-endorso? Ina-endorso niya si Bongo. Si Bato de la Rosa, sino pa ba ina-endorso niya? Amy Marcos. Ito, si Depektibo. Alang yan naman, So, dapat, mga kababayan, mag-isip po tayo. Magsaliksik tayo kapag tayo po ay boboto na sa araw ng eleksyon sa Mayo. Ang isipin po natin ay yung ating kinabukasan. Huwag po natin isipin yung mga partido nila. Huwag ganon. Hindi, idol ko kasi yan. Boboto ko yan. Hindi. Tingnan nyo si Robin Padilla. Idol ninyo, binoto ninyo. Ano nangyayari? Nandun, sa the Netherlands, nagmumuni-muni. Ibig na magtrabaho dito, nandoon. Sino boboto nyo? Si Philip Salvador? Dinadagdagan yung tulongges yan sa Senado. Na wala namang gagawin. Jimmy Bondoc, kasama nyo pa rin. Nako. Kawawa po ang bansang Pilipinas. Magpalagay po tayo ng mga kandidato na alam natin na may silbi at may magagawa po sa ating bayan. Yan po ang ilagay natin. Kahit veterano na, kung marami naman nagawa, okay lang. Tingnan natin yung mga ginawa na, yung mga ginagawa at yung gagawin pa. Yan po yan po ang basihan ng ating iboboto sa darating na eleksyon sa Mayo. Alright, so ilang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.